Ngayon, gusto kong ibahagi ang aking karanasan at sa sarili kong kaalaman sa pagtatahi ng Filipiniana dress. Dahil sa tabas na ang pangtaas na bahagi ng dress, markahan lang natin para hindi malito pag inumpisa nating tahiin. Isa ito sa aking natutunan paraan sa pagmamarka o tracing ng isang damit. Hindi man ako kagaling sa pananahi, sadyang natutunan ko lang ang mga pamamaraan na ito sa pagpasok ko sa iba't ibang bridal shop. Dahil sa nagka-interes ako sa paggagawa ng gown or dress, unti-unti kong pinag-aralan kung paano ang paggawa nito. Simulan na natin ang pagkakabit o pagtatahi ng top na Filipiniana dress. At sinabay ko na rin ang pagtatahi nitong skirt na nakalimutan kong ibahagi o videohan ang pagtabas nito. Sorry. At syempre, pagkatapos nating tahiin, ay kailangan nating plansyahin para plastado ang bawat kanto sa pagkabit nitong ating tinatahi. At ayan, sinabay ko na din ang skirt para plastado din ang pagplansya. Ibabahagi ko lang, hindi naman ako ganun kagaling sa pagdi-design o sa pananahi. Nag-research naman ako ng iba't ibang uri ng technique, ng pag-pattern at paggawa ng isang damit. At kinolekta ko itong mga paraan na ito upang mapakita at maibahagi kung sakali man ng aking simpleng pamamaraan. At dito naman, napag-isipan ko na maglagay ng 3 layer na pleats para dagdag disenyo sa ating ginagawa. Lagyan natin ng suporta or pang-suporta tulad ng isang pins. At kung sapat na ang ating nagawang design nitong pleats, ay simulan na natin ang pagkabit gamit ng hand stitch. Sa pamamaraang ito, ginamit ko dito ang invisible hand stitch para hindi bumagsak itong ating ginawang pleats. Pang-suporta ba? O, diba? At pagkatapos natin nagawin itong ginagawa nating hand stitch, syempre gupitin natin yung mga sobra na tela. At sinimulan ko na nga nalagyan ng cut beads itong ating ginawang pleats. Hindi ko na naibahagi o naibidyo ang pagbuo nitong dress. Maging matyaga lang sa pagkakabit nitong mga beads kasi minsan aantukin ka kung hindi mo tututukan. Parang hindi naman maiwasan. Dito talaga ang aking hilig sa pagkakabit ng mga beads, sa pagli-layout ng mga lace. At pagkatapos kong lagyan ng cut beads, ay simulan ko nang maglagay or mag-layout ng lace sa bahagi ito ng waistline para maging kaaya-aya at maganda itong ating ginagawang simpleng Filipiniana. Minabuti kong tahiin gamit ng aking kamay ang pagkakabit nitong mga lace para hindi siya basta-basta nababaklas. Kung gagamit ka kasi ng adhesive o pangdikit ay hindi siya masyadong kakapit. Kumapit man siya pero kinalaunan ay maninilaw. At gumawa na nga ako ng Filipiniana. Filipiniana o butterfly sleeve. Dito naman ay gumagawa ko pang palaman para hindi basta-basta mababagsak ang ating ginagawang Filipiniana sleeve. Pagkabilaan po yan. At matapos nyan, magli-layout naman ako ng lace para dito sa ating sleeve. Same material na lace gaya ng ating ginawa doon sa damit. Syempre, tahiin naman natin sa kamay. At eto na siya, first use po yan. At pagkatapos, pwede ko siyang iparenta. And the same time, dagdag kita na rin. Tumatanggap din ako ng made to order. Depende sa design at materials ang presyo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please subscribe to my channel and likes.
Thank you so much. Bye!